Ang embalsamador na si Ferdinand nais lang sanang gawin ang kanyang trabaho. Pero may ilang kaluluwa daw mula sa kanyang mga inembalsamo ang hindi siya tinitigilan. Narito ang kabuuan ng aking kwentong kakabakaba. Sa morgue dinadala ang katawan ng mga yumao para ayusan bago paglamayan o ilibing. Ang embalsamador na si Ferdinand Bacapo, ilang beses na umanong nakakaranas ng umano'y kababalaghan. Ang sakit eh. Meron ka bang naimbalsa mo na atake sa puso yung cause of death? Yung mga tumutusok dito. Tapos merong bang may aksidente na parang parang dito sa part na to. Pero may dito, dito yung dito, sakit eh. Ihilo ako. Gamit ang ghost box, sinubukan niya makipag-usap sa mga kaluluwang nagpaparamdam umano sa punerarya. Ilan kayong spirito na naririto ngayon? Pwede ba kitang makausap? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Dahil ayaw umano makipag-usap ng mga kaluluwa sa morgue, lumipat siya sa may karo. Sir, kailan to huling ginamit? Matanda yung nilibing? Matanda? Yung iba natatakot pag may kabaong mo. Pero actually, hindi eh. Kasi lahat ng ilalagay dito is wala nang laman. Meaning, wala na yung spirits nila. So, lahat ng nalagay dito, physical na lang. Ito naman, yung reason bakit may mga memories, may mga imprints pa, is dahil yung agony emotions ng mga tao na sumusunod dito. Tapos yung nakikita kong iniiyakan nila is matanda. Paliwanag ng licensed embalmer na si Marilu Valdez, posible daw na gumalaw ang katawan ng tao kahit ito'y patay na. Number 1 po, yun nga po yung tinatawag nating cadaveric spasm or yung paggrasp ng daliri sa kamay at saka sa paa ng mga patient na nakaranas ng struggle bago sila bawian ng buhay. Tapos, pangalawa po, yung tinatawag natin na rigor mortis o yung pag-stiffen ng mga muscles natin sa katawan pagkatapos nating mamatay. Paliwanag ni Ed, wala raw kinalaman kay Ferdinand ang pagpapakarga ng bata sa babaeng kanyang inimbalsamo. Based dun sa kwento niya, nagpapakarga yung bata doon sa iniimbalsamo niya. So, ibig sabihin, nakikita nung bata yung spirits nung kanyang iniimbalsamo. So, separated siya doon. Hindi sa kanya, hindi siya mismo yung pinaparamdaman. Kasi yung kaanak pa din ang gustong lapitan. Pero ang sundan hanggang sa panaginip ng kanyang iniimbalsamo. Ano kaya ang gustong ipahiwatig ng mga ito? Posibleng nagpapasalamat lang sa kanya. Kumbaga, wala namang masamang naidulot sa kanya. Sa line of work kasi ni Kuya bilang embalsamador, hindi talaga mawawala yung imagination eh. And yan yung pinaka numero 1 na nagbibigay ng takot sa mga tao. Dahil patay na yung kaharap mo, iisipin mo, babangon nito. Akala natin ay mangyayari in real life. So ito yung nagpapabigay ng takot. Pero wala akong nakita o wala akong naramdaman na ganun kalakas na entities o ganun kataas na energies para magbigay ng takot sa kanya man o dun sa mga taong nasa paligid nitong lugar. Hindi siya considered as haunted. Hindi lahat ng pagpaparamdam ay katatakutan. Mahalagang huwag pangunahan ng kaba para higit na maunawaan ang sitwasyon.